Na pong tinorn over na raw ng DPWH yung listahan sa Office of the Ombudsman. Inaasahan nyo ba na kagaya nung pag-claim ni Ombudsman Remulla kahit hindi kinumpirma ng ICC na may warrant of arrest na si Senador Bato de la Rosa, ganito rin kasigasig na ilabas yung listahan na naibigay sa kanila mula sa DPWH mismo, attorney? Actually, hindi. Kasi meron silang ready excuses. Sasabihin nila, it is under investigation and the information is sensitive para daw hindi ito yung expected natin so that to prevent na tumakas yung mga respondents, to prevent that the objects of investigation will try to hide evidence, hindi nila ilalabas. Pero sa totoo lang, the moment na may nagsabi na may listahan ng DPWH, dun pa lang alam natin na yung mga guilty ay nagtatago na ng mga trails nila, ng ebidensya nila, ng posible ng ill-gotten wealth nila. Ang ini-expect ko dito is that they will give more time to the guilty para makahanap din ng mga legal remedies or possibly not so legal remedies. So no, I'm not expecting such kind of transparency from the Office of the Ombudsman as of now. Bago lang si partner MJ, nung nakapanayam namin kahapon si Congressman Leviste, kung ilalabas na ba niya at marami kami mga katanungan na kumbaga at least kumuha ng dagdag na information kung sino-sino yung mga involved. Nabanggit niya yung kanyang pagkaalala dun sa seguridad. So ibig sabihin, hindi basta-basta, hindi simpleng tao ang mga involved dito po. At kumbaga siguro nakikita niya na bilang isang congressman lang, kumbaga medyo alanganin para sa kanya, no? Lalo na sa kanyang security. Though sinasabi naman niya kung may mangyaring masama sa kanya, meron siyang inutusan na ilabas na yung Ang ating government po, lalo na ang presidente, makapangyarihan po yan. So kumbaga hindi mo basta-basta matatakot kumbaga dahil meron niyang sources. Bakit hindi na lang magkusa? Or ang problema lang siguro dito baka mag-lead ito sa mas big fish talaga, attorney. Ano nakikita niyo po rito? Tingin ko for those officials na mas mataas ang posisyon, namimili talaga sila kung anong impormasyon ang gusto nilang ilabas, kung sinong tao ang itadawit at baka nga naman it might lead to very uncomfortable accused, di ba? Baka for all we know, yung ibang mga opisyalis ng gobyerno ay sila mismo ang involved kaya ayaw nilang ilabas. So, tingin ko diyan it's parang mafia, may code of silence, so bahagi din ito ng pagpoprotekta sa isa't isa. Kasi pag may isang lumubog, baka matulad kay Saldico at magdadadaldal na rin. So, nakikita natin, this is parang conspiracy yan, di ba? Pati sa pagpoprotekta ng isa't isa, it's an act of protecting yourself. So, as long as hindi sila naglalabas at naaamoy ng publiko na mayroon silang tinatago, the danger na sila po ay kumbaga may public backlash against them, then that remains real. Tuloy-tuloy yan until the information is made available. But even later on pag lumabas na yung impormasyon, tingin nila makakalimutan ng publiko yung hesitation dito sa paglalabas ng impormasyon. I don't think so. Opo, ma'am, good evening. Si MJ po ito. Hi, MJ. Dito po tayo sa business, information of business, no? Merong nangyari ngayong araw at may sinabi si Secretary John Vic Remulla. Nabalitaan po ninyo, ma'am, na parang naghuhukay daw ng basement itong si Zaldico at mukhang imbaka ng pera sa ilalim ng lupa. Anong tingin mo dun, ma'am? Assumptions? Ay, nako. Kung titingnan ninyo ng mabuti yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla, ang sabi niya, normally iisipin natin parking yan. Pero wala naman daw gumagawa ng parking na ganon. Kaya ang assumption nila ay lalagyan yan ng cash. So, kumbaga, para sa akin, the Secretary should refrain from speculating. Kasi kung gusto niyang siya yung nagiging spokes o sarili niyang spokes para sa departamento niya, he should only be releasing facts. So itong pag-speculate niya ay maliwanag na attempt na idiin
ang isang tao who still remains a suspect right now, kumbaga hindi pa akusado si Zaldico. And therefore, dapat nag-iingat siya. Yung speculation na ganyan, maliwanag, intends to rile up public anger against a person who is not even yet on trial. Hindi ito katulad ng simpleng paglalabas ng impormasyon, simpleng paglalabas ng isang listahan. Naggagawa siya ng senaryo o spekulasyon para idiin ang isang tao. And he should really refrain from that. It's unbecoming of him as the Secretary of the DILG. Ma'am, pares ba tayo na iniisip para si Zaldico na lang ang guilty at siya ang pinakamasama sa issue at anomalya sa flood control? Ay, yun na nga ang nangyayari dito. Ang nakikita natin, parang yung investigasyon ay nililimita na lang hanggang kay Zaldico. At kung matatandaan natin dun sa ICI, maraming naglalabas ng conclusion or ng na si Speaker Martin Romualdez, ang pinaka-liability niya would be administrative. Negligent daw siya dahil hindi niya masyadong sinupervise si Congressman Zaldico and therefore got away with it. So nung naglabas sila ng ganyang klaseng storya, kasi kung titingnan ninyo yung mga announcements, they don't limit themselves to fact. Okay, hindi sila sinasama nila yung kanilang speculation. Sinasama nila yung kwento. Gusto nila i-lead yung publiko doon sa conclusion na gusto nila. Which is not the job of government right now. Kung investigador ka at mag-a-announce ka facts lang. Hindi pwede yung kasama yung speculation mo kasi you are leading people to a particular conclusion. Sa court nga, bawal yan di ba? Bawal ang leading questions except for, with certain exceptions. Pero hindi kasi fair yung ganyan. Paano makakalaban ang tao sa laki ng makinarya ng gobyernong desididong gumawa ng kwento laban sa'yo? Government is required to be fair. Kaya nga meron tayong Bill of Rights. Hindi ka dapat pinaparatangan ng walang basihan at ang mga resulta ng investigasyon ay dinadala dapat sa hukuman para doon i-determine yung kanyang value as evidence. At kung ito ay titindig bilang ebidensya. Dito, what if may ibang tao, ibang kawani ng gobyerno na naghukay ng basement kasi gusto niya na may playground or play area para sa mga anak niya? Will we also conclude that these people are creating basements para taguan ng cash? Kumbaga hindi siya fair. What the secretary is doing is not really fair. Lalong-lalo na yung tao alam nila hindi is not available para madala sa hukuman at matesting itong ebidensya na ito. Paano naman yung mga binanggit ni Zaldico? Yung mga pangalan, big names. Correct. They should have initiated an investigation. But nagbabanggit siya, binanggit niya ang Pangulo, binanggit niya ang unang ginang, binanggit niya si former Speaker Martin Romualdez. Dapat doon sa pagbabanggit niya ng ganito, nag-i-initiate ng investigasyon to determine kung totoo o hindi ang sinasabi ni Mr. Ko at kung totoo, mayroong krimen, may ebidensya ng krimen, maumpisahan ang mga proseso. Ngayon, ang Pangulo ay immune from suit, pero hindi siya immune from investigations, lalong-lalo na kung kunwari ang iniimbestigahan ay mga tao sa paligid niya and the evidence leads to his doorstep, walang choice kung hindi kumpletuhin ng investigasyon para kumpleto ang impormasyon. If ever, the President pwede naman isantabi ang ebidensya for impeachment proceedings o kaya isantabi rin para sa later criminal investigations and possibly litigation. So, in this case, ang nakikita natin, naglabas si former Congressman Zaldico ng impormasyon at ng identification ng matataas na mga opisyalis ng gobyerno. Ang ginagawa ng gobyerno ay dinidefend nila. Imbis na sabihin na, sige, i-subject din natin to investigation. Kasi hindi naman immune from suit si former speaker. Hindi naman immune from suit ang unang ginang. Kung mayroong impormasyon that warrants an investigation, mas magsususpetsa ang publiko kung hindi iniimbestigahan.
yes, it is a statement of somebody under fire. Yes, it is a statement of somebody na wala dito. Gayunpaman, in the interests na bumaba ang spekulasyon at suspicions ng publiko, kailangan mayroon man lang, at least go through the motions of an investigation, di ba? Hindi yung sasabihin ninyo na, ay, baliwala, ay, walang value ang statement ni Mr. Ko. On the contrary, ang daming pwedeng dahilan para ma-include yan. Or, kahit hindi pa naman siya gagawing evidence. In other words, wala pang trial eh. So yung pagkikilatis ng evidentiary value ng sinasabi ni Mr. Ko is premature. But certainly, in the interests of safeguarding the public and safeguarding yung assets ng gobyerno, at the very least, it should be looked into, and a deeper investigation is warranted if an initial investigation indicates na mayroon namang basis ito. And hindi rin natin masabi na walang basihan ng sinasabi ni Mr. Ko given na nagtutugma siya with existing official documents. Ma'am, do you think sa larangan po ng communications, no, yung mga mensahe na nakararating sa taong bayan, do you think yung karamihan ng thinking Filipinos bobo at hindi nila nababasa itong ganitong mga ginagawa ng administrasyon? Never dapat natin ina-assume na ang publiko ay bobo. Unang-una, ang daming tao di ba? All you need is ilang mga dalubhasa to explain to the public kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Kung anong ibig sabihin, let's say, ng yung declaration of time of death or yung declaration na found unresponsive. Yung mga ganyan, i-explain yan sa publiko. The government does not have a monopoly on expert opinions, kumbaga. So maraming tao ang maaaring kumilatis sa mga sinasabi ng gobyerno at baklasin yung mga yan and to reveal yung mga errors. So ang best bet talaga ng gobyerno is to assume intelligence. To assume na whatever it is they say will be subject to close scrutiny. Because that even on a day-to-day basis, kahit walang skandalo, kahit walang iniimbestigahan, dapat ina-assume natin na ang publiko ay matalino because all it takes is one expert in the audience, in the public, to take you down and take you up, to take the statement apart and eventually maglulose ng value yan as a pronouncement by government. Magmumukha ngayon ang gobyerno na nagtatago. And again, I'd like to reiterate, the Constitution demands transparency.